Ang unang tanong ko, gaano katotoo na ang Philippines daw ay officially nasa middle income country status na? Yan daw ay ayon sa World Bank. Ayon sa pinakahuling datos ng World Bank, totoo na opisyal nang naabot ng Pilipinas ang status na upper middle income country ngayong 2026. Umabot na kasi ang gross national income per capita ng bansa sa itinaktang threshold. Sa madaling salita, kinumpirma na ng World Bank na ang Pilipinas ay nasa kategoryang upper middle income na simula Hulyo 2026. Ibig sabihin nito, umusad na ang Pilipinas mula sa lower middle income status na ilang dekada rin yung kinaroroonan. Ngunit paalala rin ng ilang eksperto na bagaman ito ay isang mahalagang palatandaan ng pagunlad ng ekonomiya, hindi ito agad nangangahulugang lahat ng mamamayan ay nabibilang nasa gitnang uri. Marami pa ring hamon sa pantay na distribusyon ng kita. Ang ibig sabihin din ba nito na ang Pilipinas ay hindi na maituturing na mahirap na bansa o hindi na poor country ang bansang Pilipinas? Sa technical na pananaw, dahil nasa middle income status na ang Pilipinas, hindi na ito maituturing na low income o poor country. Ngunit mahalagang tandaan na hindi ito nangangahulugang wala ng kahirapan sa bansa. Marami pa ring bahagi ng populasyon sang nakararanas ng hirap at may mga hamon pa rin sa pagpapantay ng benepisyo ng pagunlad. Sa madaling salita, isang hakbang pasulong ito para sa ekonomiya, pero may mga isyong kailangan tutukan para mas maramdaman ito ng lahat. Curious lang ako, ano ba ang kasama ng Pilipinas dito sa kategoryang to? Ano yung mga ibang bansa na nasa upper middle income country? Kasama na ngayon ng Pilipinas sa upper middle income category ang ilang bansa gaya ng Malaysia, Thailand at China. Ibig sabihin, nasa parehong antas na ng kita at economic development ng Pilipinas kumpara sa mga bansang ito. Bagamat iba-ibang sitwasyon, pero pare-pareho silang nasa itinalaga ng World Bank na kategoryang upper middle income countries. Nakuha mo yung atensyon ko, yung binanggit mo, yung bansang China. Ibig sabihin, magkapareho ngayon ang China at ang Pilipinas dito sa kategoryang ito. Tama, sa kategorya ng World Bank pagdating sa income classification, parehas na ngayong nasa upper middle income group ang Pilipinas at China. Ngunit syempre, iba-iba pa rin ang laki ng kanilang ekonomiya at ang mga partikular na sitwasyon ng bawat bansa. Pero sa simpleng termino, nakahanay na nga ang Pilipinas sa kategoryang iyon kasama ang China. Kailan nakamit ng China yung pagiging upper middle class income country? Naging opisyal na upper middle income country ang China noong 2010 ayon sa World Bank. Ibig sabihin, mahigit isang dekada na silang nasa ganitong kategorya bago pa man makasama ang Pilipinas ngayon. Site Turn Zero Search 1. Ano yung susunod na mas mataas na antas sa upper middle income country? Ang susunod na antas ay ang pagiging high income country. Ibig sabihin nito, mas mataas na ang average na kita per capita ng mga mamamayan at mas matatag ang kabuuang ekonomiya ng bansa. Ano yung mga bansa na nasa high income country? Sa high income category, kasama dito ang mga bansa tulad ng United States, Japan, Germany, United Kingdom, France, South Korea, Canada at Australia. Ilan lang ito sa mga kilalang halimbawa ng mga high income na bansa ngayong 2026 ayon sa World Bank. May nabasa ako na ang poverty incidence dito sa Pilipinas ay bumaba. Ang sabi nga nila, ang kabawasan o reduction ng poverty sa Pilipinas ay bumaba magmula 23.5% hanggang pababa sa 15.5%. Gaano to katotoo? Ayon sa inakahuling datos mula sa Philippine Statistics Authority, totoo ngang malaki ang ibinaba ng poverty incidence sa Pilipinas. Noong 2018, nasa halos 23.5% of poverty incidence at bumaba na ito sa tinayang 15.5% pagdating ng 2026. Ipinapakita nito na may malaking unti-unting pagbaba ng bahagdan ng mga Pilipinong nasa ilalim ng poverty line. Ngunit tandaan din na patuloy pa rin mimomonitor ng pamahalaan ang mga datos para masigurong tuloy-tuloy ang pagbaba ng kahirapan sa bansa. Ano kaya ang dahilan bakit kumonti ang mga mahihirap sa bansang Pilipinas? Maraming salik ang maaring nakaambag tulad ng pagunlad ng ekonomiya, mas pinahusay na mga programang pangkalahatang kalusugan, mas malawak na access sa edukasyon, at mga inisyatiba ng gobyerno para sa social protection. Sa kabuuan, kombinasyon nito ng mga reformang pang-ekonomiya at social programs na unti-unting nakatulong para mapababa ang antas ng kahirapan. Bago naging upper middle income country ang Pilipinas, siya ay nasa lower middle income. Yun ang pagkakaintindi ko. Gaano siya katagal doon? Tama, kaintindi mo. Bago naging upper middle income country, matagal din na nasa lower middle income status ang Pilipinas. Kung susuriin natin ang datos ng World Bank, ilang dekada ring nanatili ang Pilipinas sa ganitong antas.
bago tumaas ang kantas ng kita ng bawat mamamayan at umakyat sa upper middle income category. Pwede ba malaman kung ilang dekada nakalugmok ang Pilipinas sa lower middle income country? Sa lower income country. Base sa datos, halos 47 na taon pa lang nanatiling lower middle income country ang Pilipinas. Mula pa raw noong 1976 ayon sa Asian Development Bank at opisyal itong naitala ng World Bank mula 1987. Sa madaling salita, halos 4 na dekada rin itong nasa kategorya niyon bago tumaas sa upper middle income status, site turn one search. Okay, 40 years na nasa lower income country ang Pilipinas. Maliwanag yon. Ang susunod kong tanong, may sinasabi na 25% lang daw ang secured sa middle class sa mga Pilipino. Pero dahil madami sa kanila ay delikado pa din na bumalik sa kahirapan dahil daw sa mga shock incidents katulad ng mga bagyo, ng biglang pagkaka-ospital o biglang pagkakawala ng trabaho. Ano masasabi mo dyan? Tama ha. Kahit na kasalukuyan ng nasa middle class ang isang bahagi ng populasyon, totoo na marami pa rin sa kanila ang nasa tinatawag na vulnerable middle class. Ibig sabihin, kahit may kakayahan na sila ngayon, isa o dalawang malalaking dagok tulad ng matinding bagyo, bigla ang gastusin sa pagpapagamot o pagkawala ng trabaho ay maaaring magbalik sa kanila sa hirap. Kaya mahalaga pa rin ang mga safety nets at patuloy na suporta para tuloy-tuloy ang kanilang katatayaan sa ganitong mga hamon. Ano ang dapat gawin ng pamahalaan para masustain itong upper middle income status ng Pilipinas ngayon at kung pwede ay maging high income country pa ang bansa sa pagdating ng panahon? Mahalaga talaga dito ay tuloy-tuloy na reforma at pamumuhunan sa mga pangunahing sektor tulad ng edukasyon, kalusugan, infrastruktura at teknolohiya. Sa ganitong paraan, mas mapapalakas ng pamahalaan ang kakayahan ng mga mamamayan, mapapalawak ang trabaho, at masisigurong mas matatag na ekonomiya na hindi madaling maginag ng mga biglaang pagsubok. Huling tanong ko na lang, kung ako ay pipili ng susunod na leader ng bansa, ano ang dapat kong tignan? Ano ba ang maging dapat na mga pamantayan para itong upper middle income status ng Pilipinas ay mapanatili at mapataas pa? Isa sa mga dapat tingnan ay ang track record ng isang leader pagdating sa pagpapatupad ng mga epektibong politiya, lalo na sa ekonomiya at edukasyon. Mahalaga rin na may malinaw siyang plano para sa tuloy-tuloy na reforma, pagkakaloob ng trabaho at pangangalaga sa mga vulnerable sectors. Sa madaling salita, pumili tayo ng leader na may integridad, may malasakit sa kapwa, at may kakayahang itaguyod ang mga pangmatagalang programa para sa mas maunlad na kinabukasan. Maraming salamat sa iyo hanggang sa susunod nating tanungan. Walang naman, lagi akong dito para tumulong sa mga tanong mo. Hanggang sa susunod na pag-uusap at ingat ka palagi.